Ito na ang mabibilis na balita. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang guro na nagpakain umano ng ipis sa estudyanteng nakahuli sa kanyang nangmumolestya umano sa isa pang estudyante sa Tondo, Maynila. Sabi ng DepEd, hindi nila kinukonsinti ang anumang karahasan o pang-abuso sa mga mag-aaral. Inatasan na nila ang kanilang field office para gumawa ng hakbang para matiyak ang kaligtasan ng estudyante. Tiniyak ng DepEd na susunod sa proseso at magiging patas ang kanilang investigasyon. Wala pang pahayag ang guro na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Arestado ang 6 na lalaki sa magkakahiwalay na buy-bust operations ng pulisya sa Binangonan, Rizal. Isinagawa yan sa Barangay Pag-asa, Barangay Pantok at sa Barangay Palangoy. Nasabat sa kanila ang abot sa mahigit 200 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang halos 2 milyong piso. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang mga naarestong suspect. Wala silang pahayag. Hindi raw magsusorry si late 4th District Congressman Richard Gomez kay Philippine Fencing Association President Rene Gacuma. Kasunod yan ng nangyaring tensyon sa pagitan nila sa gitna ng fencing competition sa SEA Games sa Thailand. Si Gacuma naman nagsumiti na ng incident report. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Naglalakad at nag-uusap lang ang grupong yan sa gitna ng fencing competition ng Southeast Asian Games na ginanap sa Fashion Island sa Thailand. Pero maya-maya bigla na lang binatukan ng nakaitim ang lalaking nakasuot ng blue jacket at nakakap na naglalakad sa harap niya. Napahawak siya sa ulo at naglakad palayo. Ang lalaking nambatok si late Representative Richard Gomez na bahagi ng Shotgun Skit and Chap Team at tatay ni Jeliana Gomez na kabilang sa SEA Games Fencing Team ng Pilipinas. Ang binatukan si Rene Gacuma, presidente ng Philippine Fencing Association. Nakatayo ko, pinapanood ko yung laro eh. Tapos lumapit sila sa akin. Tapos nung kinakausap ko na sila, tumalikod eh. Lalapit sila, makikipag-usap ko sila, tatalikuran mo ako, bastos ka talaga. Talagang tinamaan. Aminin ko talagang nagagalit ako, naiinis sa decision na ginawa nila. Ayon kay Gomez, may favoritism ang PFA at mga coach nang hindi paglaruin ng player na mula Ormoc at nagtatop sa rankings. Pinalit daw rito ang isa pang player na hindi taga-Ormoc. Tinanggal nila yung player namin as an individual player, and pinalitan nila. Ang akin kasi dito, nag-qualify yung bata. Nag-qualify siya. Sa lahat ng qualifying events ng fencing, sumali yan, nag-number 1. Hindi nila tinatalo, nahihirapan sila dyan. And then, bibigyan nila ng rason na hindi raw nagte-training, hindi raw nagpapakita. Sabi ko, how sure are you? Kasi taga-Ormoc yan. Pero ayon kay Gacuma, hindi pinaglaro sa individual event ang sinasabing player ni Gomez dahil marami raw itong hindi sinunod base sa desisyon ng coaching staff. Lagi raw siyang wala sa mga training at hindi rin daw sumama sa mga ginastosan ng pamahalaan na training abroad. We are supposed to build character. Compliance is huge. Even though they're talented, all right, but non-compliant to the behavior of staff, what is expected of them, who are athletes of the Philippine Sports Commission. Government is supporting them. Nakapaglaro naman ang players sa team event at nagkamit ng bronze medal. Matapos ang insidente, nagsumite ng incident report si Gacuma sa head ng Philippine delegation sa SEA Games. Hindi raw siya makapaniwala sa ginawa ni Gomez na isa ring fencer noon, tatay ng fencer at isang kongresista. Hindi lang daw siya sinaktan, pinagsalitaan din daw siya ng masama, minura at pinagbantaan pa ni Gomez. Give me the authority to replace the athlete. He squeezed my hand really hard. He stepped heavily on my left foot, like I couldn't move. I see him approaching me. He cupped my jawline, here squeeze it really hard. HR ka lang, hindi mo alam ang ibig sabihin na maging atleta. And then he said, alam ko saan ka nakatira. Pero wala raw balak si Gomez na humingi ng tawad. Wala rin daw balak magpatawad si Gacuma. Not say sorry dahil mali yung ginawa nila. Everybody has the right to complain. Di hayaan mo siya mag-complain. I'm a player here and an officer of the Sports Association. Hindi ako congressman dito. Paggalit ko sa kanya, hindi ako bilang congressman. Nagalit ako sa kanya bilang atleta. I was attacked, I was antagonized, I was assaulted, verbally abused and insulted. I will never accept an apology. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pamamarilang sang lalaki sa Talisay, Cebu. Cecil, sino yung suspect? Rafi, dating kasama sa kulungan ng biktima ang itinuturong na maril
Nangyari ang insidente sa barangay Lawaan 3. Natagpo ang walang buhay sa damuhan at may tama ng bala sa leeg ang 22 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, posibleng pinatay siya ng dating kasama sa kulungan dahil sa onsehan sa iligal na droga. Pinaghahanap na ang sospek na sinampahan ng reklamong murder. Kinumpirma ng isang hotel staff sa Davao City na nag-check-in doon ang mag-amang sospek sa Bondi Beach mass shooting sa Australia. Ayon sa staff, nanatili sa hotel ang dalawang gunmen noong November 1 hanggang 28. Normal naman daw ang kilos ng mag-ama at hindi naging kaduda-duda. Ibinigay na ng hotel sa pulisya ang kopya ng CCTV footage ng mag-ama. Nauna nang tiniyak ng Davao Regional Police Office na walang direktang banta sa rehiyon ang isang buwang pananatili roon ng mag-ama. Base sa pahayag ng National Security Council, walang kumpirmasyon ang report na nag-military training ang mga sospek sa bansa. Sabi ng NSC, mula noong 2017 Marawi Siege ay malaki na ang inihina ng ISIS-affiliated groups sa Pilipinas. After lumabas mula sa bahay ni Kuya, ibinahagi ng ilang Kapuso housemates ang kanilang achievement this year, mapapersonal man o sa career. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. 2025 is finally coming to an end. Kaya naman ang Kapuso housemates na cast ng upcoming TV series na Secrets of Hotel 88, ibinahagi ang kanilang wins this year. Si PBB Collab Edition Kapuso Big Winner Mika Salamanca, happy sa mga na-achieve ngayong taon. This year, naka-check po ako na 90% ng ginawa kong sa vision board ko for 2025. And big winner, and I got less bashers now. Self-discovery at personal goals ang isinare naman ni na Love You So Bad actors Dustin Yu at Will Ashley nang nakamit ngayong taon. This year, I discovered that I am so much more than people think me to be. This year, I stayed strong despite all the noise, found my self-confidence, found new people, friends, and unti-unti ko na nakuha yung mga pangarap ko. Peace of mind naman daw ang nakamit ni Kapuso Port Big Placer AC Martinez. I let go and let God, found my peace and dreams, and everything fell into place. Memorable din ang 2025 para kay Sparkle star Josh Ford. This year, I'm finally being seen and noticed. Kasama nila sa project ang ilang kapamilya housemates, gaya ni na Brent Manalo, Ralph De Leon, Esnir, River Joseph, Bianca De Vera, Kira Ballinger, at Clarice De Guzman. Mula sa bahay ni Kuya, abangan sila sa Secrets of Hotel 88 na collaboration project ng GMA at ABS-CBN. Merry Christmas from the Secrets of Hotel 88! Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alamin na natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa huling weekend bago magpasko. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, last Friday nga before Christmas Day, kung kaya't inaasahan ngayong araw, maraming pasaherong dadagsa dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sa katunayan, as of 10 a.m. ngayong umaga ay umabot na sa halos 60,000 ang mga pasaherong na itala dito sa may PITX. Karamihan yan, pa-Bicol. Kaya nang kamustahin natin ang mga ticket booth ng iba't ibang kumpanya ng bus, napagalaman natin na marami ng mga scheduled trips ang nabili. Pero paglilinaw ng pamunuan ng PITX, marami pa raw available na bus, maski yung mga papuntang Bicol. Bawat kumpanya daw ng bus dito ay nagdadagdag ng 3 to 4 buses per day, so di raw magkakaubusan ng masasakyan. Sa araw ito, inaasahang aabot sa 180,000 na pasahero ang sasadya dito sa PITX upang bumiyahe. At gayang inaasahan, maigpit ang pinapatupad na pagbabantay ng seguridad sa lugar. Nariyan pa rin ang help desk ng PNP para gabayan ang mga pasahero. Sa December 23 naman, Rafi, inaasahan ang pinakamaraming bilang ng mga pasahero. Kaya ngayon pa lang ay pinaghahandaan na yan ng pamunuan ng PITX. Rafi? Oscar, posible ba maging fully booked na yung mga biyahe pagdating ng December 23?
Okay, magandang naitanong mo yung question na yan, Rafi, no? Kasi medyo maraming nalilito dyan sa fully booked na term na yan. Pag pumunta ka kasi sa mga bus terminal, mga bus ticketing offices ng mga bus company, makikita mo may mga trips doon. Tapos makikita mo sa tabi noon, mayroon nakalagay na fully booked. Yan kasi yung mga scheduled trips o nauna nang na-schedule na trip. At yan ay na fully booked na nga. Pero paglilinaw ng pamunuan ng PATX, ay marami pa rin available ng mga buses kasi bawat company pala dito, Rafi, ay naglalabas ng extra buses, at least 3 to 4 buses per day. So kung may masasakyan pa, mas maganda sigurong matanong yon, mas marami pa raw masasakyan at kumpiyansa ang pamunuan ng PITX na maski hanggang December 23 ay may mga sapat silang mga bus na magagamit ng ating mga kababayan pauwi sa kanilang mga lugar ngayong Pasko. Rafi? Ayun, malinaw, Oscar, para sa mga nagtatanong, yung mga regular na biyahe, fully booked na, pero may mga extra namang biyahe na nakalaan para sa kanila. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Hinihinga ng paliwanag ng Department of Agriculture ang ilang pork vendors sa Muñoz Market sa Quezon City dahil sa mas mataas na benta ng karning baboy kaysa sa itinakdang maximum suggested retail price. Nadiskubre yan ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara sa kanyang pag-iikot sa palengke kahapon. Mas mataas daw ng 10 piso kaysa sa itinakdang maximum SRP ang presyo ng karning baboy na itinitinda ng ilang vendor. Ayon sa DA, 370 pesos per kilo ang MSRP sa pork liempo, 330 pesos per kilo naman sa kasim at pigi. Paliwanag ng mga nagtitinda, mataas ang presyo ng binibilhan nilang supplier. Hindi naman po kami nagtataas ng presyo kung hindi po kami tinataasan ng mga supplier namin. Kapag tayo po naman ay naglalabas ng MSRP, kinoconsult natin sila eh. So gusto nating malaman kung bakit po hindi sila nakakasunod lagi. Babala po mga kapuso, may mga nagtatangkang magbenta ng bagong uri ng paputok na sumasabog kahit hindi sinisindihan. Yan ang tinatawag na dart bomb. May mga naaresto na nagbebenta nito. Balita hatid ni John Consulta, exclusive. Tasan mo. Tas? Okay. Ganyan kalakas ang paputok na binebenta ngayon ng palihim sa merkado. This is a dart bomb. Dart bomb ang tawag sa malakas na paputok na ito na ayon sa pulisya ay lubhang delikado at nasa listahan ng mga pinagbabawal na paputok ng PNP. Parang pillbox na ihahagis mo lang ito. Meron siyang parang kung yung sa pano meron siyang pakpak. Ito ay yung ihahagis at pag nagkaroon na ng impact is ito'y kusang pumuputok. Hindi ito sinisindihan. Once na inihagis mo ito, wala na tayong control dito, no? Puputok at puputok ito. Alam natin yung mga bata nagtatakbuhan dahil sa saya and at pag merong naghagis nito is itong mga bata ito yung magiging biktima dahil nga wala tayong control dito. Once na pinakawalan natin itong dart bomb, pwedeng ang tatapaan yung mga bata na nagsasayahan. Sa tulong ng isang asset, nahuli sa rapid operation ng Regional Intelligence Division 4A ang ilang nagbebenta ng dart bomb sa Calabar Zone. Online nila ang transaksyon at via e-wallet ang bayaran. Mahigit 1,000 dart bomb na may iba't ibang laki at kulay ang nakumpiska sa sunod-sunod na operasyon. Nagkaroon tayo ng test buy hanggang sa nag-buy bust tayo. At yun nga, sunod-sunod yung buy bust na ginawa ng ating kapulisan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang inarestong suspect na sinampa na ng paglabag sa RA 7183 o an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Paalala ng PNP sa mga nagbabalak bumili ng paputok para sa bagong taon, siguruhin hindi illegal na paputok ang inyong bibilhin. Doon sa mga may balak bumili, no? Huwag na nating tangkilikin to. No? At doon sa mga may balak magbenta is baka pulis ang mapagbentahan nyo at sigurado ko makukulong kayo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Hindi raw mapipigilan ng prosecution panel ng Department of Justice na magsampa ng reklamo laban sa negosyanteng si Atong Ang. Sa kabila raw yan ang isinampang motion for reconsideration ng kampo ng negosyante. Sa nasabing apela, hiniling na huwag munang dalhin sa korte ang mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention laban kay Ang kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Nagkamali raw ang DOJ sa pagsasabing may sapat na ebidensya laban kay Ang. Hindi raw mapagkakatiwalaang witness ang whistleblower na si Judy Dondon Patidongan at kapatid niyang sina Ella Kim at Jose. Sabi pa ng abogado ni Ang, kung magbabase raw sa mga ebidensya, ang Patidongan Brothers umano ang may sala sa pagkawala ng mga sabongero. Dapat muna raw sagutin ng Justice Department ang kanilang motion for reconsideration bago magsampa ng kaso. Sinimula ng ipamahagi ng Bureau of Customs ang mahigit 100,000 balikbayan boxes na natingga sa port area sa Maynila. Sa inspection and delivery rollout ng BOC sa mga abandonadong balikbayan boxes, nakuha na ito ng ilang OFW at kanilang pamilya. Ilang taong natenga ang mga balikbayan box matapos umanong pabayaan ng mga pribadong kumpanyang dapat na namamahala sa mga ito. Nadismaya naman ng mga OFW na hindi dumating sa takdang oras sa mga ipinadala nilang balikbayan boxes. Ayon sa BOC, pananagutin nila ang mga deconsolidator na nagpabaya umano sa mga package. Update tayo sa pagharap ng mag-asawang diskaya sa Department of Justice kaninang umaga. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, nagpunta nga po dito sa Department of Justice ang mag-asawang sina Sara at Curly Diskaya at sila po ay dumalo sa isang preliminary investigation kaugnay po sa tax evasion complaint laban sa kanila. Si Sara po, nung dumating siya dito kanina, ay nakatalukbong ang kanyang muka at bahagyang natatakpan yung kanyang muka at nakaposas din siya at bulletproof vest. At si Curly naman po ay dumating din sa DOJ mula naman sa Senado at nagkita po ang mag-asawa sa dinaluhan nilang preliminary investigation na sinasabing unang pagkikita nila sa loob ng ilang linggo. At ito po ay hindi na pinakunan sa media. Ang preliminary investigation ay kaugnay po sa reklamong tax evasion laban sa kanila na isinampa po ng BIR at sila naman po ay sinamahan ng kanilang mga abogado doon. Nauna na silang nagsumite ng counter affidavit at ayon sa abogado nila ay nagsubmit naman sila ngayon ng rejoinder at inaasahang for resolution na po ang reklamong ito. Sa kanyang pag-alis ay natanong din po itong si Curly tungkol sa pagkakulong ni Sara at sumagot siya na malungkot siya sa pangyayaring ito. Sa ngayon, Rafi, ang nakapending dito sa DOJ ay 11 complaints na nirefer po ng ombudsman at meron din pong reklamo na tax evasion laban sa kanila at sa iba pa pong mga personalidad kaugnay nga po dito sa flood control mess. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa DOJ, Rafi. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.